Bago tuluyang ikinasal sina Bea Alonzo at Vincent Co, isang usapin ang naging sentro ng mga balita, ang kanilang prenuptial agreement. Totoo bang ito ang dahilan kung bakit naantala ang una nilang planong kasal? At sa dalawang ito, sino nga ba ang mas mayaman? Si Bea Alonzo, na isang self-made actress at businesswoman, o si Vincent Co na kabilang sa isa sa pinakamayayamang pamilya sa Pilipinas? Alamin natin ang buong kwento. Opisyal ng mag-asawa sina Bea Alonzo at businessman na si Vincent Co matapos ang isang pribadong civil wedding sa Makati na pinangunahan ni Makati Mayor Nancy Binay. Sa halip na isang engranding destination wedding, pinili ng dalawa ang isang simple at tahimik na seremonya na dinaluhan lamang ng iilang malalapit na tao. Bago pa man ang kanilang kasal, naging sentro ng usapan ang kanilang prenuptial agreement o prenup. Ayon sa mga ulat, naantala ang una nilang planong kasal habang inaayos ang mga legal na dokumento bago tuluyang nagkasundo ang magkabilang panig. Bagamat walang opisyal na inilabas na detalye tungkol sa nilalaman ng kanilang kasunduan, naging malaking paksa ito sa social media at entertainment circles. Dahil parehong may malalaking ari-arian at negosyo ang dalawa, marami ang nagsabing normal lamang ang pagkakaroon ng isang prenuptial agreement upang maprotektahan ang kanilang mga naipundar. Hindi rin nakapagtataka kung bakit naging malaking usapin ang prenup. Si Vincent Co ay kabilang sa pamilya Co na nasa likod ng Pure Gold, Costco Capital at iba pang malalaking negosyo sa bansa. Ayon sa Forbes, ang pamilya Co ay kabilang sa pinakamayayamang pamilya sa Pilipinas na may tinatayang yaman na humigit kumulang 178 bilyong piso. Samantala, si Bea Alonzo ay isa sa pinakamatagumpay na artista sa kanyang henerasyon. Sa loob ng mahigit 2 dekada sa showbiz, nakapagpatayo siya ng sarili niyang mga negosyo, nakapag-invest sa real estate at nakapag-ipon ng malalaking ari-arian. Ayon sa ilang entertainment reports, tinatayang nasa humigit kumulang 2 bilyon peso ang halaga ng kanyang mga assets, bagamat wala siyang opisyal na inilabas na net worth. Kung paghahambingin ang dalawa, si Bea ay isang self-made celebrity at businesswoman na sariling pagsisikap ang naging daan sa kanyang tagumpay. Ngunit kung kabuang yaman ng pamilyang kinabibilangan ang pagbabatayan, mas malaki ang panig ni Vincent Co dahil kabilang siya sa isa sa pinakamayayamang pamilya sa Pilipinas na may napakalaking business empire. Naalala rin ng maraming netizens ang naudlot na engagement noon ni Bea Alonzo at Dominic Roque. Matapos ang kanilang hiwalayan, iba't ibang espekulasyon ang lumabas sa social media, kabilang ang mga usap-usapan tungkol sa prenuptial agreement. Gayunpaman, hindi ito kinumpirma ni Bea at Dominic at nanatiling pribado ang tunay na dahilan ng kanilang paghihiwalay. Sa kabila ng lahat ng usap-usapan, pinili ni Bea Alonzo at Vincent Co ang isang simple at pribadong kasal. Hindi sila nagpaapekto sa mga kontrobersya at haka-haka, at sa halip ay mas pinili nilang simulan ang kanilang bagong buhay bilang mag-asawa ng tahimik at malayo sa ingay ng publiko. Sa huli, ipinakita ni Bea Alonzo at Vincent Co na mas mahalaga sa kanila ang kanilang pagmamahalan at pribadong buhay kaysa sa isang magarbong selebrasyon. Anuman ang naging usap-usapan bago ang kanilang kasal, ang pinakamahalaga ay ang kanilang desisyong magsama at bumuo ng panibagong yugto ng kanilang buhay bilang mag-asawa.